Sabi nga po, I am your God. Ito po yung ating pag-uusapan na tema, 139, buong chapter. Medyo mahaba po, kaya be alert, baka malaglag kayo dyan sa upuan pag ay natutulog. Sabi po ni Bong Saging yun, ano? Ipinapaalala ng Diyos sa atin, isa sa mga ano niya ngayon is, I am your God. Pag nagkakaroon tayo ng ano, I am your God. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala kang ano, meron naman Lord eh, mahal nga kita eh. Mga ganon, tulad nga sinabi kanina ni brother, na lahat naman ng favor, lahat naman ng is ibinibigay ko sa iyo. But still, sa atin kasi ganon eh. We want more, di ba? At yun po yung gusto kong ipaliwanag o gusto ipaliwanag ni Lord sa atin sa umagang ito, ang ating pag-aaralan. So, ang introduction ko po is the secret of rest in times of stress. Ano nga ba yun? Hindi mo naman masasabi yan kaagad na sa ano mo, meron ka kaagad na matatakbuhan na God ngayon nga. Subalit, sabi nga niya, the secret of rest is in times of stress is cultivate. The word cultivate means kung ikaw ay isang magsasaka, makikita niyo po yung cultivate is tulad sa isang magsasaka ay yung nililinang o dinidig yung mga puso natin. Sa isang magsasaka, bago niya itanim ang kung yung lupa ay matigas, hindi po pwede. Kailangan araruhin, kailangan kumuha tayo ng kung anong mga ginagawa doon para lumambot yung lupa. Yung po yung sinasabi dito sa cultivate. So, kailangan po hindi kaagad nakukuha ang ating rest kung hindi natin ito i-cultivate. Hindi natin pagtsatsagaan na linangin o arukin yung ating puso na ano ba ang puso mo ngayon? Tigang ba or what? Kaya ka nai-stress, di ba? Yung po yung mga natin. At pag na-cultivate mo yun po is makikita nyo nalalabas yung intimacy. Yung intimacy mo sa Panginoon, yung paglapit mo. Pag nalinang mo na yung puso mo, naayos mo na, anak, yung puso mo kasi medyo nakikita ko matigas eh. Ayaw mong umalis sa iyong comfort zone. Ayaw mong umalis sa iyong pinagkaka-stressan. No? Ayaw mong sumunod. Sumusunod naman po, Lord eh. May mga ganong situation na nagre-reasoning pa tayo, no? And actually, on and off ang ating nangyayari sa buhay natin. At yung intimacy nga ito sa ating Panginoon ay kailangan talaga nating linangin. Hindi lang po madaling sabihin to have good relation. Hindi lang masabihin na, ay, lumalapit naman ako sa Lord. Hindi madaling sabihin na, okay na ako. Maya-maya, andyan na naman. No? So, yun po yung nais ni Lord na i-share sa inyo sa umagang ito is about really, yun nga po, is what and who is God. Ano nga ba talaga si Lord? So, kinuha ko po ito sa aming pag-aaral sa Pentecostes. Sabi nga po, ang Panginoon is isang yung tributes ng Panginoon is He is self-existing. Yung the Father has life in Himself and He has granted that same life-giving to His Son. Sabi nga po dyan sa Tagalog ko po gustong basahin sa inyo yan. Sa part 26,
Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak nang magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. So, self-existence po yung Lord. Hindi natin ma-question, hindi natin maunawaan. Saan ka ba nanggaling? Ano ba yung dapat na ginagawa mo sa amin? Yung po ay kanyang katangian na hindi tayo pwedeng mag-reason out. We don't have anything to say about that. Kasi yan po yung talagang kanyang nature, no? Sabi nga po sa Colossians 1:17, He existed before anything else and He holds all creation together. So, diyan po natin malalaman na ang Panginoon, kung iisipin natin na talagang hindi mo maarok, hindi mo maintindihan, no? Kung kami rin nagtanong dito, saan nga ba nanggaling si Lord? Paano ba nag-exist si Lord? And that is unreasonable na walang nakasulat sa Biblia, kung hindi ito lang 5:26. Self-existence. At sabi din sa Colossians 1:17, He existed before anything else and He holds all creation together. Siya po ang may hawak ng lahat ng create niya dahil makapangyarihan siya. Isa pa po ang katangian o nature ng God is immutability. Kawalang pagbabago. Sabi po dyan, For I am the Lord, I change not. At pareho rin po ang our Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. I am the Lord, I do not change. Kailanman hindi nagbago ang Lord. Pag sinabi ng yes, yes. No, no. Wait, wait. We cannot question anything more about that. Kasi siya nga ang masusunod, hindi tayo. Kaya nga po minsan pinipilit natin na ma-question, na ano ba yun, inaano natin si Lord sa mga nangyayari sa buhay natin, no? Hindi kasi natin nauunawaan. But after this, na maunawaan nyo to, makikita nyo na mag-change yung inyong pananalig. Okay, it's sa natures of God is be still and know that I am God. I will be exalted in the earth. Yun po yung isang magandang nature at kapangyarihan ng Panginoon. So, let's learn first the word omni. Kasi ito ang kailangan natin sa pagdating dito sa ating, hindi pa tayo tumutungtong sa ating verse. Omni means Hebrew word, means all and always, places, and lahat ng uri. Without limits, universally. Wala pong imposible, yun nga ang sinasabi. At papasok tayo sa tatlong katangian na gusto kong maunawaan yung mabuti sa mga verses na pag-aaralan natin ngayon. So, omni is a Hebrew word nang ibig sabihin, bagay man o anumang uri is walang limitasyon ang Panginoon. Walang limitasyon sa Kanya dahil nga siya ay God. Okay. Number 1 po na katangian ng ating Panginoon na alam niyo na rin po yan, nababanggit natin yung pagminsan, is omniscience. What is omniscience? It is the capacity to know everything, no? No limits. Nothing happens anywhere of which He is ignorant. Hindi siya nabibigla kung anong nangyayari sa mundo. Hindi siya nabibigla na ikaw ay biglang namatay. Hindi siya nabibigla na ikaw ay ganito, ganito, ganyan. Kasi alam niyang mangyayari yun. Lahat yun. Nababatid niya. Yun ang sinasabi nga dito. All-knowing. Alam niya, ang kilos mo, ang isip mo, ang lahat-lahat. Wala kang dapat itago.
And man cannot hide either his action or his thoughts from God. Hindi ka pwedeng magtago eh. Kahit na anong uri ng pagtatago. Kasi siya ang nag-create sa iyo. Alam niya ang in and out na inyong katangian o ugali. Alam na alam niya. Kaya alam din niya kung paano kayo pakikitunguhan. Lahat yun. Walang hindi siya na hindi ka makita, hindi ka malaman. Tignan natin po yung verse 1 ng ating pag-aaralan. Sabi niya dito sa verse 1, ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim. May maitatago ba kayo sa Lord? Kahit na nga yung sabihin yung hindi. Baka yung iba dyan, yung mga baguhan, akala nyo makakapagtago kayo ng lihim. Yung mga lihim nyo nung unang panahon, yung lihim nyo na pinakakaingatan nyo, alam ng Lord John. At siya lang ang nakakaalam. Hindi po ito ichinichismis ng Lord, no? Ito po ay talagang nakikita niya. And sabi po sa verse 2, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kung anong ginagawa mo araw-araw, baka sasabihin mo sa isip mo, paano naman magagawa ni Lord yun? No? Sa dami ng bilyon-bilyon na tao na kanyang create, makikita tayo isa-isa. Minsan question ka ng gano'n, ano? So, hindi lingid kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip. And verse 3, ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Kahit natulog ka eh. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Wala ka pong maitatago talaga. Di pa ako umiimik. Yaong aking sasabihin, alam mo na. Kasi, yan ang kanyang katangian eh. Alam na alam niya ang kanyang mga minamahal sa buhay. Yaong aking sasabihin, alam mo na, ng lahat yun, lahat ay hindi naliligid. So, hindi ka pa nagsisimula, umiisip ka pa lamang, alam niya, bukas. At pag minsan merong mga situation na tayo ay binibigyan ng warning ng Holy Spirit. Halimbawa, may pupunta tayo sa isang lugar na hindi ka dapat pumunta dahil merong hindi magandang mangyayari. Then the Lord will do something for you not to go out. Maaring sumakit yung ulo mo, maaring ganito, at inililigtas ka at iniingatan. Sabi nga nung isang patutuo ng isang pastor namin is, umahabol siya dun sa, dahil papunta siyang Manila, dahil mag-preach siya. Umahabol siya dun sa isang sasakyan dahil wala na siyang time. But pagdating niya doon, siya namang andar ng bus. At sabi niya, ano ba yan? Wala na akong time. Ano ba ito, Lord? Sabi niya gano'n. Siyempre, pastor eh. Bakit niyo inano yung aking, alam mo naman, ganito. And then, sumakay siya after an hour or 30 minutes. Sabi niya is, naku, late na talaga ako. Mga ganito kasi hindi naman kaagad pumunta yung second bus. Pero on the way, nakita niya ngayon yung unang bus na dapat niya sasakyan na aksidente. Maraming nangyari. So that is one way na alam ni Lord ang mangyayari sa atin sa araw-araw. Sa oras-oras. Alam niya. Hindi nalilingid. Yung po yung tinatawag natin omniscience. All. Walang limit ang Diyos na hindi malaman ang nangyayari dito sa mundo, sa buhay ng bawat isa. Lalong-lalo na doon sa umiibig sa Kanya. Kaya po, anuhin natin na ang ating buhay ay hindi pwedeng maitago, ang mga lihim ay walang lihim sa Panginoon. Number 5 po is, ika'y laging kapiling ko. See? Oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Only the Lord can give us strength. Only the Lord. No? Sabi ko nga nung nag-umpisa akong maglakad, yung unang araw ko, bagsak ako eh.
bigla ka naman ang naglakad na hindi ka pa pero kailangan ang mag-umpisa. Yung isang araw ko, maghapon din akong natulog at nakahiga. Wala akong magawa. But the following day, ganon din. And the following, unti-unti nang nagkakaroon ng lakas ng aking katawan. Sabi nga niya, sa verse 6, nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay. Di ba? Minsan kung mag-question tayo, bakit pa naman nalaman ni Lord yung secret ko yun? Siguro chinis-chinis ng aking sister. Meron pa tayong ganyan, na napagbibintangan ng dahil minsan nire-reveal ni Lord ang isang bagay na kailangan ni-reveal sa isang pastor or sa anything na para malaman. Tulad po nang nangyari, totoong nangyari to sa amin. Kay, sinasabi niyo yung assistant ko noon, pastor. Ano pa na Oo, ano pa na naalala ko lang kasi yung niya. Assistant ko po siya, hindi pa si Pastora Dulce. Meron siyang ginagawang hindi maganda. And then, ko siya, nabivision ko siya na meron something. Ngayon, hindi ko po alam ang telephone niya. Ngayon, nang dumating, nang hindi pa siya dumadating at siya ang magpipreach, ang sabi ko, tumawag ako dun sa sa cellphone mo. Kasi may nagbigay ng tinanong ko. Pero, ang sumagot, babae. Sabi ko, hindi naman, pati Malaysia rin ako, hindi ko rin alam. Paano mo nakuha ang telephone number ko? At saka walang nakakaalam nun. Yung nagbigay sa'yo, hindi rin niya alam yun. Baka mali yung binigay. Bakit pumunta dun sa sa cellphone ng babae? Bala ko naman malalaman yung cellphone ng babae. Kaya nga nire-reveal minsan ni Lord. Sabi ko, pwede ko bang makausap si ganito, ganyan? Umalis na po siya. Baka pumunta na dyan. Di biniro ko siya. Meron ka na parang secretary ngayon, ha? Hindi ko naman talaga alam. Tapos, namula siya. Hindi naman siya nagalit. Kaya lang, sabi niya, sino yung nagbigay ng telepono niya? Sabi ko nga, paano ko nga palalaman yung telepono ng babae yun? Amen? Wala talaga nagbigay. May nagbigay lang sa akin ng cellphone na yun. Sabi kong gano'n, doon dumiritso. Siguro, sino yung na yun? So, maraming bagay ang nangyayari sa ating kapaligiran na, yun nga, may nire-reveal si Lord sa bawat isa sa atin. No? Lalong-lalo na pag it is a weekend, lalong-lalo na may isa kang ministry, tapos you are hiding something. Kailangan transparent po tayo sa ating ministry. Kailangan patakaran nga namin dito na kailangan malinis talaga palagi yung natin, everything, because we are serving the Lord, di ba? Kaya kailangan natin sabihin ang lahat na dapat natin sabihin sa ating nakakataas, sa ating mga pastora, upang mabigyan tayo ng counseling kung ano ang dapat gawin at daan sa panalangin. Subalit kung magtatago tayo dahil lamang sa nakakahiya yung sitwasyon natin, ibubulgar ni Lord yan. Sigurado ko, kasi nangyari nga sa amin. Okay, so yun po yung omniscience na sinasabi nga na all-knowing ang Lord, walang maitatago. Pumunta tayo po sa second category niya na which is omnipresence. So yung omnipresence is means all presence anywhere. Alam po natin ito. At that God is capable of being everywhere at the same time. Alam niyo ba na pag nandito si Lord, akala niyo wala siya doon? No. Si Satanas hindi.
Pag nandito si Satanas, wala siya doon. Pero si Lord, pag nandito siya, kahit saang lugar, naandun pa rin siya. Kaya, minsan, talaga, hindi ba pag sa ating noong una ganyan, ay, paano nangyari yun? Ito yun, isa-isahin tayo, no? Na naandyan sa tabi natin, na, hindi, paano na yung doon? Yung mga ganong mga question natin, kaya nga nililinaw namin sa inyo ngayon, ang mga katangian niya, ang nature niya, na magbibigay sa atin ng kaliwanagan na talagang hindi tayo pinababayaan ni Lord. Hindi niya pinababayaan na tayo ay ang layunin niya ay talagang magbigay sa atin ng always care, yung pagtsatsaga. There is no location where He does not inhabit. Walang lugar, walang na ikaw ay hindi niya makapiling. Napakasarap naman, di ba? Kaya nga ako na gano'n, ako rin, nakalimutan ko na ito, pero ipinaalala yung 139 na yan. Parang, inulit-ulit ko po yung, para akong, gano'n palang ikaw, Lord, pasensya na, gano'n ganito. So, you are, nagdadialog ka na sa Lord. Pag binasa mo yan, magdadialog ka sa Lord. Kasi mahaba mahaba talaga. Okay? So, His divine presence encompasses the whole of the universe. Pag sinabing encompasses, parang ito yung kumpas na kahit na is alam niyang marating. Kasi yan ang nature niya, no? Kanina, He does not change, no? Hindi siya nag-change. Kahit na ikaw ay, halimbawa, kahit na ikaw ay nag-stumble, no? Hindi ka pa rin natatantanan eh. Kahit na ikaw ay, ayoko na sa'yo. Yung mga natin, minsan, kasi pag hindi nasusunod yung kagustuhan natin, di ba? Ganyan ka pala. Hindi, kinuha mo yung pinakamamahal kong anak. Yan dapat hindi dyan eh. Akala ko ba mahal mo ko? Bakit? Anak ko yun eh. Kung kunin ba ang isang pinakamamahal nyo sa buhay, magre-reklamo kayo sa Lord? Amen? Mahirap Mahirap parokin. Hindi po pwedeng natin na ang Panginoon. Subalit ang layunin niya ay napakaganda sa atin. Sa araw-araw nga po, ay hindi nalilingid sa kanyang paningin. Dito sa 7 to 12, makikita natin na sabi niya dito is, sana ko magpupunta. Halimbawa, tayo ay nagre-reklamo sa kanya, no? Upang ako'y makatakas. Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka sa daigdig ng mga patay. Humiwalay man ako'y, ikaw din ang kasama. Hindi ka tatantanan ni Lord dahil tinanggap mo na si Jesus. Ganyan katyaga ang Panginoon natin. Ganyan mag-alaga. Ganyan kung kahit na susuyuin ka pa. No? Napakasarap, di ba? Kaya nga sabi ko nung binabulay-bulay ko ito sabi ko, totoo kaya ito, Lord? Meron pa tayong ganun di ba? Na na mga iring kay Lord. Kung ako ay makalipad, sabi ng umiwas na pasilangan o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran. Kung ako'y maging ibon, sabi ng hahanapin pa rin ba ako? At ako'y pumunta doon sa kaduluduluhan. Sabi sa verse 10, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Saan ka nga ba iiwas? Yun nga yung sinasabi ni Lord. If the Lord is with you, who can be against you? Mga kapatid. Hallelujah. Na kailangan lang natin hindi maging negative yung mga ginagawa sa atin ng Lord, lalo na pagpangit ang resulta. Sa atin, Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim ng pusikit, medyo malalim ang Tagalog, pagdiliming parang gabi ang
liwanag sa paligid. Ganun po yun. Kapag ngayon ang isip mo ay masyadong wala na sa ano mo yung ano dahil sa stress mo, talagang bibigyan ka niya ng liwanag. Ganyan kakamahal ng Panginoon. At maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim. Sa iyo yaong gabi parang araw na maningning, madilim at maliwanag, sa iyo ay pareho rin. Madilim ka man sa tingin mo sa iyo, maliwanag o hindi, parehas pa rin hindi nagbabago ang Panginoon. Naandyan pa rin siya sa tabi mo. Naandyan pa rin siya sa kanlungan mo na nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. So ito po yung tinatawag na omnipresent. Kahit saan ka nandoon, kahit na sabihin natin, sandali lang, pupunta ako ng CR, siguro naman hindi sasama si Lord sa CR. Kasi CR, no? Hindi mo rin masasabi yun. Anuin ka pa rin ni Lord kasi baka anong mangyari sa CR. Amen? Kasi ayun ang sabi niya di ba? Kaya wala tayong masabi sa kanyang pagmamahal sa atin. Hallelujah. So, let's go to the third, which is omnipotence. Yung omnipotence is, alam niyo rin yan. Ang omnipotence is unlimited power. Yung po, naalala ko yung praise and worship natin no, nung last, natin, unlimited power, yun, di ba? Yung sa ating last na, natin. There's nothing too hard for you. Walang, hindi lang imposible. Walang bagay hindi nalalaman at nandun siya at ito, walang imposible sa kanya eh. Sometimes, we think na pag nagkakaroon lang tayo ng encouragement na, yes Lord, parang ganun lang tayo. Pero, alam nyo ba, na itong lahat ng, kung uulit-ulitin nyo, napakagandang bulay-bulayin pag kayo nasa stress. Kaya, bulay-bulayin nyo uli ito. God can do what He wants. So, kung kulang na lang sabihin, may reklamo kayo? May reklamo kayo? Ako ang inyong Panginoon, pero hindi yun ang ibig sabihin noon. Ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng pangangailangan nyo. Ako ay palaging nasa tabi ninyo at handang tumulong. Lalong-lalo na sa mga umiibig sa akin, tatandaan nyo po, yung mga umiibig sa akin. So, powerlessness. Meron pa bang hihigit sa kanyang power? Wala tayong masasabi doon, Ang kanyang kapangyarihan ay, ang kanyang pagkabatid nga is powerless, limitless eh. Ito pang power niya, talagang super. Kaya lang minsan, iniisip natin, pag hindi natin nakukuha talaga yung gusto natin, nagkakaroon tayo ng nakakalimutan natin yan. Nakakalimutan natin na, mapapangyayari nga pala si Lord. Ba't ganon? Ba't ganyan? Ganito? Balikan niyo po yung 139 pag nagkakaroon kayo ng mga something na hindi niyo maintindihan sa buhay niyo. Balikan niyo po ito at napakaganda. And then, divine power, no? Yun ang divine power niya na walang makakahigit sa kanya. At His sovereignty. Kaya po, itong tatlong ito na omniscience, omnipresence, omnipotence ay talaga pong nasa kanya lahat yun. Kaya dapat natin ilagay natin sa puso't isipan natin ang mga bagay na ito upang manahimik tayo. Pag nai-stress tayo, oo nga pala, hindi nga pala palihintulutan ni Lord yun. Kapag nag-iisip tayo ng something, hindi nga pala pwede. Dahil nga, si Lord ay ganon. Lovable, pag-ibig. Minsan, kakausapin nyo nga, sabi nga niya, kakausapin nyo yung sarili mo. Talagang kakausapin mo yung sarili mo.
Dahil sasagot minsan ang Lord sa iyo. Sometimes, He gives you. Alam mo ito, hindi ko naman ito, dahil nga sa stress ko, ay sa pangungulila ko sa aking mga kapatid at pag-ano sa mga bagay dito sa isang kapatiran, sa kapatid ko, na lubos akong na-stress, kaya siguro tumaas yung aking sugar. Yun, nag-double na ako ng ano, pero hindi talaga siya maalis, kahit na sabi mo pa na mag-pray, Lord, Lord, araw-araw. Kaya nga sabi ko, ano bang gagawin ko? Nag-pray na ako, nag-ano na ako lahat. So, He gave me this 139. Ulit-ulitin mo. Alam mo ba, 3, 4, 5 yata ako. Uulitin ko na naman ulit. So, ano yung aking spirit, parang naano ako sa Kanya. Kaya, sabi ko, medyo bumababa yung ano ng stress ko. Kaya pag nag-i-stress kayo, talagang gawin niyo po ito. Tingnan na po natin ang verse na ito, no? Verse 13, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos, ang lumikha sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. That is His power, no? Hindi ka pa man isinisilang, ipinaglilihi ka pa lang ng nanay mo, naandun na siya nakabantay. Naandun na siya, tinitingnan niya. Yung bawat buwan, araw, nakikita niya yung development mo. Siya ang unang natutuwa. Hindi ba kayo maano Hindi. Kung nalalaman niyo na sa umpisa pa lamang, create ka nga ni Lord, pero hindi mo alam, pinagtiyagaan ka niya. Sa hugis, sa bahay-bata ng nanay mo, tinitingnan ka niya. Is not amazing ba yan sa inyo, di ba? Hindi ba yan? Talaga, Lord. At ibinigay sa iyo lahat yung, huwag na nating na mas maganda ako sa kanya, or mas mataas, or mababa, or maitim. Yan talaga yung ibinigay sa iyong DNA. At kung sabi ko nga, paano yung nung nagbubulay-bulay ako, paano yung ipinanganak na ang mga nanay ay magnanakaw at nagtitinda ng shabu? Di ba? Ginawa rin yun ni Lord, pero hindi naman siya nakatuon sa Panginoon. Kaya ibig sabihin is, binigyan ba rin niya yan ng ganyan? Oo, nililikha niya yun eh. Pero at the time, dapat magkakaroon ng change yun. Kung talagang ang plano ng Lord is i-change siya. No? May plano talaga ang Panginoon sa ating buhay. Maaring sa simula tayo ay hindi maganda. Hindi maganda ang simula natin sa Lord. Wala pa akong narinig na ang buhay ko ay maganda. No? Wala pa akong narinig ni isa niyan. Ang lahat na naririnig ko ay, alam mo, mami, marami, puro kaya pala ako kaklase kita eh. Magkakaklase tayo ng mga di ba? Kasi yan talaga ang magbibigay sa atin ng kaibahan, no? When you are in your old self, ganito ka. Ngayong nandito ka na kay Christ, ano ka ba? Kung ikukumpara mo yung buhay mo ngayon at yung buhay mo na hindi mo pa kilala si Lord, there is a big difference. Amen? Amen kayo doon? Amen. Ako lang sabi ko, double amen ako kung pwede lang pati pa ako ko ngayon. Dahil talagang I received so many miracles in my life. Dahil siguro alam ni Lord yung ang aking kung ikukunti ko sa iyo, abuti ng isang buwan. Yung aking pinaghirapan magmula nang ako'y mabuhay sa mundo ay puros lahat kahirapan, lahat ganito. Hindi ako lumiki sa nanay ko dahil ako pinagpasapasahan ng mga kapatid ko, pinag-alaga ng bata at gano'n lahat. Lumaki ako sa gano'n. Pagdating ng tamang edad ko is ako pa yung bumuhay sa mga aking anak, wala pa akong anak noon sa aking nanay, sa aking kapatid.
Ako pa ang nagano. Pero hindi ko naisip noon, dahil hindi pa naman ako, wala akong born again noon. At ako'y Katoliko, hindi ko naisip na, ba't ko ba ito ginagawa? Isang bagay na hindi maganda para kumita ng pera. No? Nagagawa natin yun dahil sa pangangailangan. It takes time bago ko maunawaan, but I just used to do it because I need it. No? I need it at that time. Hindi po pwede. Hindi makakapag-aral yung mga kapatid ko, yung nanay at tatay ko may sakit. Sa akin lahat. So napaka-questionable talaga sa akin ang pagbabasa ng hindi ako nagbasa ng Bible. Wala akong alam sa Bible. Wala, zero ako. Lahat. Kasi wala akong kundi sa akin, sa isip ko is ganito lang. Alam niyo ba yung ganyan? Pera. Yan lang po dahil sa panahon nun, kailangan ko. Hindi ko inaalintana na bata pa ako, bakit kailangan mong kumayod ng ganyan? Walang gagawa. So yun po, kaya nga siguro itong aking katandaan, lalo nang makilala ko ang Christ, I received some miracles in my life. I believe in miracles. At dahil doon, siguro binigyan niya ako ng maraming milagro sa buhay. Isang tawag mo lang kay Lord, pwede ka nang lumapit. Lord, tulungan mo ako, ganito, ganyan. Not like before. No, I have to work. I do all things to have money. But today, Lord, kailangan ko ito eh. Di ba? Ganyan tayo ngayon. Kaya, sabi nga po is, kung siya ay makapangyarihan, kailangan natin siya, sabi sa verse 14, pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikita. Ibig sabihin, nandito lahat yung lahat na ginawang miracle sa buhay ko. Hindi ko yung makakalimutan. Dahil wala akong ibang nasumpungan na joy, kapayapaan, liban sa pagkakilala ko sa Panginoon. Okay. Haba kasi po ito, matatapos na tayo. At sabi nga po dyan sa 15, ang buto ko sa katawan noong iyong hinuhugis, o iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki akong roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mo, ikaw lamang ang may alam. Ang plano ng Lord, mula pa nang isilang ka, naando na. Isisilang ka, ang nanay mo ito at saka yan. Pag edad mo ng ganito, ay ikaw ay magkakaroon ng kasakitan o mabibless ka. May plano na ang Lord sa atin. Hindi natin alam yon. Pagdating mo ng dahil hindi ka pa maniniwala, kung sa akin lang yung planong na ko sa sarili ko is, pagdating mo ng 50 o 40, kasi nagtrabaho ako ng matagal, 46, 47 ba yun? 48, saka ako nakakilala sa Panginoon. Kaya I'm so busy. Imagine, 48 years old, nagtatrabaho pa ako sa club. Sabi ko, kulang na lang akong batuhin ng kamatis dito. Amen? Pero, ang nasa loob ng isip ko at saka ito nga lang po eh. Ito lang. Walang iba. Kaya, nung makilala ko ang Panginoon, sabi ko, naku, hindi ako pwede dyan. Alam ko yung baho ko, alam ko yung yung sarili ko. No. Madalas akong i-encourage ng mga pastor noon. Ay naku, pastor, hindi mo alam ang buhay ko. Hindi mo alam ang mga ginagawa ko. Hindi mo alam kung ano yung nangyari sa buhay ko. Sasabihin naman ng pastor namin,
Mami na rin ang ano nila dahil matanda nga ako sa kanila, is, Mami, alam na ng Lord yan lahat. Paano niya malalaman? Hindi ko pa nasasabi yon. Hindi pa man ako nagpag-usap sa kanya. Yan nga po yung inaano natin. Tapos ipipilit mo pa yung sarili mo. Hindi, ang plano mo ito na eh. Sabi niya, magsiserve ka sa Lord. No. Kasi wala pa pong ano noon, wala pa pong mga worker. Nung mag-umpisa kami, talagang pag naging pastora ka, marunong kang kumanta, magpiano, mag-preach, lahat yun, gawain mo yun. Hindi po pwedeng hindi mo pag-aralan. Yun ang ibig kong sabihin. Dahil walang tatayo. Ikaw ang magba-Bible study, ikaw ang kakanta, ikaw mag-preach, ikaw mag-organ. Pag naka-train ka na ng ano, saka pa lang, no? So yung po yung talagang nakagisngan ko na sabi ko, ano? Hindi ako sanay sa mga ganito. Hindi ako sanay sa mga ganitong trabaho. Parang sinusunog yung ano ko doon. Kahit na ano pang sabihin mo na, pinag-pray ka na namin. Ano ka na namin na ganon. Ha? Ang tagal po, Lord. Pag sinasabihan, magiging pastora ka na, sabay talikod. Sabay, nasaan ba yung ano? Mga ganon ang ano namin. Hindi pa siguro pumapasok sa amin si pastora. Kami po yung mga unang batch na ano. Kaya sabi ko, talagang nung mabasa ko ito, alam talaga ng Lord na sa edad kong ganito, hanggang ngayon ba naman, ano mo pa ako, I will be 74 na, Lord. Ito nga, hindi ko na nga alam. Pero sabi niya, tunay Yahweh, sa 17, di ko kayang maabot ang iyong isip. Hindi ko maabot talaga ng mga panahon na yon. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. 18, kung ito ay bibilangin ay sindami ng buhayin. Sasayo pa rin ako kung umaga na magising. Ang hangad ko sa aking Diyos, ay ito po, ano na to, yung, dito kasi si David ang pinaka-example dito, no? Na siya ang sumulat kasi ng awit. So, parang in-example dito si David, nang siya ay nagmumurmuring din siya kay Lord noon, nakagawa din siya ng kasalanan. Tandaan po natin, walang perfectong tao. Amen? Wag niyong tingnan ang katabi ninyo, wag niyong i-compare ang sarili niyo dahil kanya-kanya kayong nang tinawag ng Lord. At sa mga bagay na yan, ay ito nga yung puso ni David noong 19, ang hangad ko sa aking Diyos, patayin mo ang masasama at ang marahas ay iwanan mong kusa. Kasi nung mamulat siya sa katotohanan namuhi rin siya sa mga masasama. At ang sabi nga po dyan is, sandali lang po ha. Ang Diyos, may take note lang po ako dito, ano? Ang Diyos ay patuloy na nakakaalam sa ating mga pangangailangan, paghihirap at pagdurusa at nais niyang tayo'y kilingan, patawarin, kalingain pala, hindi kilingan, iligtas at pabanalin, hindi maarok, hindi masukat, ayon kay Pablo, sa 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng mata, hindi naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang minahanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Tingnan niyo po yung napakaganda ito, 1 Corinthians 2:9. Hindi pa nalalagay sa isipan niyo, hindi niyo pa nakikita, hindi niyo pa napapakinggan, hindi niyo pa nababatid na ang Diyos ay talagang mainihanda na sa inyo, na higit pa sa inyong inaasahan. Yun po yung talagang hangarin ng Diyos sa atin. So, nang makulat dito si David ay dapat rin nga pa talaga kasi tayong
mamuhi sa mga gumagawa, subalit hindi po yun ang ibig sabihin dito ni David. Yung pag na may nakikita tayo na gumagawa ng kasamaan sa atin para kay Christ, kailangan natin tulungan, no? So, ang kailangan lang natin is dahil yung go signal ng Panginoon, no? Kailangan nating ipag-pray o ano yung ating gagawin sa Kanya at makakarinig tayo ng ating advice ng Panginoon. Sabi kasi dito sa 20, meron silang sinasabing masama laban sa iyo. At kanilang dinudusta, pati na ang pangalan mo. Lubos akong nasusuklam sa sino mang muhi sa iyo. Ang lahat na nag-aalsa laban sa iyo, hindi ko gusto. Lubos akong nagagalit, lubos din ang pagkasuklam. Sa ganung mga tao, ang turing ko ay kaaway. Ang explanation po dito is, kinalulugdaan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian. Ang Diyos ay nagdadalamhati at nahahapi sa lahat ng kasamaan at imoralidad sa kanyang paligid. Tayo rin ay di dapat makitaan ng pag-ibig sa sanlibutan. Kailangan po natin na huwag humiwalay sa Diyos. Yung nakikita natin, huwag nating gayahin. Huwag nating iwanan ang Diyos na nagmahal sa atin. Ito po yung pinaka-explanation niya. Sabi nga po sa 1 John 2:15-16, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Ang mga bagay sa sanglibutan, ang umiibig sa sanglibutan ay hindi umiibig sa Ama. At sa verse 16 po, sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ang nakakapukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So pag tayo nakakita ng hindi magandang o nanonood tayo o nakikita natin na wala tayong ginagawa, natitrigger tayo ng kaaway. Maaari tayong may inganyo, no? Diba? Isang kadalasan yan is maaari nating makita sa isang tao na siya ay may pera, may brando, may lahat. So, medyo, siyempre naman, uy, mayaman. Diba? At titingnan mo yung at kung yung ka, baka ka na, anong trabaho mo? May mga ganon, no? Sa amin nangyari yung tapos siya pa ay nagtatrabaho sa ganito, kaya may brando at saka ganyan. O kaya, sabihin naman natin na may papasan siya. May mamasan. hindi pa natin alam. Yun ang ibig kong example lang na, halimbawa lang kung ikaw ay Christian, tapos ay madali to lang, maraming pera, may papasan kasi siya. Baka matrigger ka. Madali lang palang kumita ng Ako kasi galing na dyan, hindi na ako matitrigger. Galing na ako dyan. Puro pera lang ang nasa isip. Kaya, huwag nating gayahin ang mundo, ang ibig sabihin dito sa verse 20 hanggang 22. Huwag nating gayahin ang mga makamundo. Manapay, tulungan natin sila. Dito po sa 139, ito po yung conclusion. Nais kong tumayo po ang lahat. Kasi may pinasabi ang Lord dito. Sabi po dyan, O Diyos, ako'y siya sa atin. Hinihiling ko sa bawat isa na pagkatapos niyong marinig ang kalikasan ng Panginoon, ay magpa-evaluate tayo sa Lord. At itong verse 20-24, habang aking binibigkas, gawin niyo po ng isang pakikipag-usap sa Lord. Huwag niyo nang tingnan po ang habang aking binibigkas, open your spiritual eyes, yung puso niyo po.
makipag-usap kayo sa banal na Espiritu habang aking binibigkas ito, pakinggan niyo po at kayo po ay, O Diyos, parang panalangin po kasi ito, ako'y siya sa atin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang iyong nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Hallelujah. Kung mayroon man sa inyo na nangangailangan ng payo mula sa Panginoon, ibigay natin ang puso niya sa umagang ito. Pasiyasat tayo dahil alam na nalaman nyo na ang lahat ng lihim nyo ay hindi nakakapagtago sa Diyos. Kung meron kayong mga lihim na nais nung hindi nyo hindi nai-stress o kaya hindi nyo malaman kung ano ang gagawin sa mga lihim na ito na nagbibigay sa iyo ng kalungkutan, inaanyayahan ka ng banal na Panginoon, ng banal na Espiritu. Sabihin mo po sa Panginoon ang lihim na nagpapabigat sa iyong puso. Ang lihim na paulit-ulit na binibigyan ka ng isang napakahirap na landas upang maniwala sa salita ng Diyos. Lihim na hindi lihim kay Lord. Kaya inaanyayahan ko ang mga anak mo, Panginoon. Manalangin tayo sa Lord ng may kapumbabaan, ng may kapangyarihan, dahil siya ay maunawain at mapagmahal na Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Labis ang paghanga namin sa iyong mga kalikasan, Panginoon. Kaya sasandal kami sa iyo, Lord. Mamamalahi kami upang maalis ang aming mga stress, Lord, ang aming mga bagay na hindi kanais-nais sa iyong paningin. Hallelujah. Lord, nilinis na kami ng salita mo at nilinis na kami ng pagtanggap namin sa iyo. Subalit kung meron pa kaming hindi na ilalahad na mga bagay, ito ang naging dahilan upang kami ay magkaroon ng hindi magandang kalagayan, Panginoon, sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Siyasatin mo ang bawat isa sa amin. Alam ko na kapag kinalulugdan ka ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay maayos sa iyong buhay. At kung meron mang mga lihim na naitatago, iyon ay nahihigdaan para aksahan ka ng iyong kahawan. Salamat, Ama. Hallelujah. Patawarin mo kami kung meron kami mga bagay na hindi maganda sa aming buhay. Patawarin mo kami sa mga bagay na akala namin nalilinis, subalit naglingon pala, Panginoon. Pinupuri ka namin at itinataas namin ang pangalan mo dahil nalaman namin ngayon na kung gaano mo kami kamahal. Nalaman namin ngayon kung nasaan ka na palaging nasa tabi namin. Nabatid namin ngayon na ang buhay namin ay hawak mo. At meron kaming mga daraanan. Subalit ang daraanan na yun ay pinaghahandaan mo, Panginoon. Maraming salamat. Hindi namin maunawaan ang pag-ibig mo. Hindi namin maaraw ang kaisipan mo. Subalit isang bagay lamang ang nararamdaman namin. Ang kahiwagaan mo, ang iyong
mga salita. Believing in you is believing in miracles, O Lord. Do miracles, O Father. Do miracles in our lives. Miracles na nagpapatunay na ikaw ay nasa aming tabi, Panginoon. Nagpapatunay na ikaw ang Diyos na naglaan sa amin. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na hindi nagpabaya sa amin. At binibigyan mo ng lahat ng pangangailangan. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo ang kinakailangan. Sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng dakilang masasalamat sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Sa mga narito, Lord, nakaka-bless ko, Lord. Ang mga baguhan na nag-aalay ng pagsisilbi sa iyong wawasan, Panginoon. Panatilihin mo, Lord, ang kanilang kasiyahan, ang kanilang kasiglahan sa oras na ito, Panginoon. Sa oras ng panahon na akala namin ay hindi na matatapos ang pandemic na ito. Lord, alam ko, dahil ikaw ang nakababati at makapangyarihan. Tulad nga po sa 2 Chronicles 7:14, kung lahat ng mga tao ay pagbabalik loob sa iyo, Panginoon. Alam ko sa isang iglap ay kaya mo tanggalin na ang COVID na ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Sa iyo ang dakilang pasasalamat sa pangalan ng butong ng anak na si Jesus. Maraming salamat po. Sa lahat po ay magsabi ng Amen. Atin pong patuloy na ideklara ang kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat. Glory to God. Ipapatotoo ko lang po yung nangyari po sa akin Saturday. I never expected po na mangyayari po sa buhay ko po nito na may experience po ngayon kanang Panginoon sa buhay ko noon. Pinakatotoo niya kung ano yung pinag-aaral namin na sa buhay. Sabi ko lang sa sarili ko, dati never ako nag-spread ng love. Makasarili kasi ako eh. Kahit sa pera, never ako ng ganyan talaga ako. Bakit ko magagastos yung pera ko? Pinaghihirapan ko to eh. Yun ang dating ako. Ngayon, sa nangyayari sa Pilipinas, nangyayari yung pandemic nito, sa mga kapatiran, sa mga kapatid ng mga pinsan ba ng wife ko, ng pinsan ko rin. Dahil sa kahirapan ng buhay, walang trabaho, dahil minsan, sabihin, parang surrender na tapos, hindi na namin kaya. Wala na eh. May makain, wala na. Ang kaganda lang na pinaparamdam sa akin ng Lord na nangailangan sila. Isa lang pang sabi ko, hindi ako magbibigay, bibigay ako pero wala lang post. Wala lang post sa FB yung ganyan. Kasi parang nahiya. Hindi ko pa akalain na simpleng 5 kilong bigas. Yung nangyari ng Saturday, hindi ko pa akalain tumawag. Akala ko simpleng tawag lang, papunta ko ng bahay. Nagkan ako ng mga lalabahin ko. Simpleng tawag lang. Salamat ha. 50, okay lang. Gusto ba? Parang biglaan natatawag, ganyan. Yung salamat talaga. Simpleng courage mo sa akin. Hindi sa bigas yung natulong mo sa akin, kundi yung panabos yung wala ka ng pagkain, wala ka ng makain, wala ka ng trabaho, pero pag dialysis na ano pa ba ang bibigyan natin talaga sa kanila? Sabi ko, temporary lang po itong bigas. Ang totoo, magbibigay ko talaga ang pag-ibig talaga ng Lord. Sabi ko sa bawat buhay natin, sabi ko, sa bawat katikatian, sa bawat pinagawa natin, merong Panginoon na nag-aantay na lumapit tayo sa kanila. Lumapit tayo sa Kanya.
para mapapaway ng kahit itong bigas, pansamantala lang na ma yung mga bigat natin. Yung pong Sunday, anong gabi, tumawag sa akin, sa bahay pa namin sa Pilipinas, nagba-birthday. May birthday. Ang saya nila, makain. Hindi ko pa akalain na yun na pong last. Tumawag sa akin ng pasalamat. Naghihingalo na pala yung tita ko, tita ng wife ko. Sabi niya sa akin, salamat lang sa lahat ng bagay. Binigay na ako ng quote sa ng verse sa Bible na hindi ko marikot sa kap. Sabi kong hinipipos, pinost niya sa bigay na pinahawakan niya ng bigas. At yung 500, hinawakan niya niya. Sorry kung na-post ko man sa group chat. Sa salamat. Kinabagan, gumising ako ng 4 o'clock. Namatay siya. Pero kagandahan lang sabi ng anak niya, salamat po, kuya. Hindi namin nakalain, ikaw pala ang tinawagan niya. Lately, 3 weeks, ganda ng pa ni mama. Kahit mabigat yung loob niya, kahit parang aayaw na siya, ganda yung pa niya. Niya, magkanan tayo ah. Kapit tayo. Yun ang pong gusto kong ipatutoo ay encourage ko sa lahat. Nandito pa tayo ngayon saksi sa kagandahan ng pag-ibig nating Panginoon. Meron po tayong binibigyan ng pagkakataon sa mga mahal natin sa buhay. Spread love lang po. A simple act of, sabi nga po, a simple act of kindness, yung mga simpleng bagay na binibigay natin. Ang laking tulong na po sa kanila. Mapubos yung hindi lang yung personal na yung spiritual na yun yung kagandahan eh. Na walang-wala na talaga, ramdam mo talagang parang tayo rito. Nakakatrabaho, meron na blessing pero iba talaga sa bayan namin sa dagat. Wala na eh. Kahit mismo sa dagat, hindi binabantayan para hindi na mangisda. Paano mo lang bubuhay? Karampot na ngayon kita eh. Tapos nangangayon itong pandemic. Sabi ko, isa lang sabi ko sa lahat, temporary lang itong mga binibigay natin. Timbayan itong bigas. Ang totoong pinakamalaking importante na alalahan natin. Yung Diyos na bibigay sa atin, yun yung sufficient talaga na dapat natin isipin na mabibigay niya sa atin. Yun po. Spread love. Amen. Ang mga pinansyal, ang mga bagay, pansamantala lang. Pero yung pag-ibig ng Diyos, na makakilala sila, makita, maramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos, yun po yung magtatagal, yun yung sufficient nga po, So, maraming salamat, Brother Kenneth. Palakpakan po natin ang Panginoon, May isa pa po. Praise God, Pastora. Meron akong mic dito. So, hindi ko po i-skip na magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Kasi po, yung mama ko is merong kidney failure. So, dapat dadialysis na siya. Pero, dahil nga sa nakikita ko na mostly nagda-dialysis, matay talaga. So, sabi ko, Mama, kahit anong mangyari, sabi mo nga, sa Jeremiah, paborito niyang verse, Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer them. I will show you great things which you do not know. So, yun yung dinideclare niya lagi. When I was 10 years old, na na siya, ida-dialysis, inihi niya lang na parang munggo kalaki, tatlong bato. So, which is yun, pinakita ng Lord kung gaano siya kami, miraculous God sa buhay namin, sa pamilya namin. And then, 18 years ago, nanganak siya doon sa ikalima naming kapatid, which is na-eclampsia siya, na binigyan siya ng 24 hours na pag hindi niya naigalaw yung kamay niya, makoma siya for the rest of her life. So, yun nga, nakakita daw siya ng liwanag habang daw siya ay nasa doon sa 24 hours na yun, nakita niya yung liwanag, nakita niya daw ako, karga-karga ko yung kapatid ko. Tapos sumiyak daw siya. Tapos, tinawag niya daw ako, Jean, kaya nung hinanap ako ng doktor, sino si Jean? Yun pala ako. Tapos, ngayon na 18 years, after ng 18 years, ngayon naman na parang na-trauma na ako dahil na
na ospital ng mama ko last Saturday. So, hindi po ako talaga, sabi ko, Lord, bakit ganito pag tumatayo ako lagi? Merong matinding mga pagsubok na binibigay mo sa akin. Tapos nung Sunday, talagang kinaya ko lang na makatugtog mga kanta. Pag-uwi ko ng bahay, inaplos ako ng asawa ko. Tapos sabi niya, okay ka lang. Ano na ako? Sabi ko, umiyak na ako, hindi ko na kaya. Sabi ko, nasasaktan ako, Lord. Sabi ko, nasasaktan ako. Sabi mo, ayaw mo akong masaktan, ayaw mo akong umiyak. Umiyak talaga ako sa Lord ng sobra-sobra. Sabi ko, nung nag-prayer and fasting kami, yung heart failure nga niya, yung aorta niya, lumalaki. So, yun nga, nung buntis pa ako ni Baby Haro, na talagang kahit buntis ako, nag-fasting ako, sabi ko, Lord, kung gaano ka kami nagroso sa amin noon na si Shabby, binuhay mo. Tapos yung mama ko, inihin niya lang yung hindi na siya nag-dialysis. Tapos so much more ngayon. Yun nga. Tapos nung Sunday, hindi talaga ako kinay. Monday to Wednesday, talagang ayokong magtrabaho pero pinipilit ko. Ito, boses ko pa. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Nasasaktan yung puso ko. Pero merong purpose pala ang Lord. Sabi nga ng mama ko, sabi nga Jeremiah 33:3 na talagang magpapakita ng miraculous si Lord sa buhay namin. Ay, sabi ko sa asawa ko, Daddy, have faith, kapit lang tayo sa Lord. Huwag tayong padadala sa mga pagsubok sa buhay. And then yun pala, ginamit ng Lord na vertigo and ascetic na lang si Mama. Ginamit pala yun ng Lord para malaman namin na CT scan. Sabi ng kapatid ko, kung hindi pa na si Mama, sabi ko, kaya nga, hindi natin na pa CT scan, hindi natin na pala ultrasound, hindi natin na pala, hindi lumabas ang pera natin na tinatago-tago. Pero yun, pinakita ng Lord, all is well. Normal na po ang heart ng mama ko. Wala na po siyang kidney failure. Ang naano na lang po ni Mama is ascetic and vertigo. So which is, sabi ko, Lord, grabe yung milagro na pinakita mo na naman sa amin na hindi mo talaga, yung mga promises talaga ng Lord. Na-amaze nga ako sa na confirmation na be still, I am your God. And then nagpapasalamat ako sa GCOB family, sa mga prayer warriors, mga pastors, na isa kayo na nananalangin sa mama ko, na naging ganun na genki ng mama ko. And isa po, yung papa ko galing Davao City, na which is pag nakapunta ng province, kina-quarantine. Pero laki ng favor ng Lord, sa bahay lang na-quarantine, pinupuntahan lang ng mga doctor and nurses. Kaya sabi ko, Lord, grabe, sobra-sobra yung binibigay mo sa amin. Sabi ko kay Dong, nung kinagabihan, okay lang yan, Daddy. Masaktan tayo ng paulit-ulit. Okay lang, basta magaling si Mama. Lahat ng pamilya natin sa Pilipinas, they are so blessed. Kahit na okay lang kami, makikipag-battle, patuloy na, kahit nawalan na ako ng boses para kay Lord. And then, pinagmamalaki din namin, glory to God, yung GCOB Gensan po natin, na nagmo-multiply po sila, dumadami po sila, despite sa mga nararanasan ng mga pandemic at mga pagsubok sa buhay. So, binabalik ko po lahat ng papuri, pasalamat sa ating Diyos na buhay. Tinatawagan ko na po yung ating offertory. Kinakabahan na sa kanina pa. Ang pogi-pogi talaga ng ating offertory. Nandito ka para makita ka. Harap ko talaga? Oo, dito. Para masanay na kayong mga guys. Dahil kayo ang gagamitin, hindi kami. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito na naman, may kuryente na naman po eh. Opo, kinakabahan. Patotoo po na matagal na po ako dito din sa church na talagang ang hirap po talaga magbigay ng... Totoo po yun. Ang hirap pong bitawan ng pera sa bulsa po natin dahil totoo po talaga na mahirap ang trabaho natin, mahirap ang buhay natin dito sa Japan. At alam po natin na
nasa isip po natin na yung ibibigay natin pag inipon po natin malaking pera. Yung iniisip po natin na yun yung po yung typical na nagmamahal ka sa kamundo. Kung ano yung meron dito sa mundong ito. Which is, ang totoong pagbibigay, ang totoong kayamanan talaga na makikita dito sa mundong ito is yung kayamanan na sa puso na madadala mo hanggang langit. Yung cheerful heart na sinasabi. Hindi yung ano ang estado ng buhay mo man dito sa mundo. Mayaman ka, magandang kasuotan mo, marami kang pera, marami kang ipon, marami kang kotse o bahay, which is hindi naman sa estado ng buhay talaga ng tao yung kayamanan ng isang tao. Kasi lahat ng meron po tayo dito sa mundong ito, iiwan po natin mismo kahit na ibon mo, katawan mo, mahal mo sa buhay, anak mo, mga kaibigan mo, ano man nakikita mo dito sa mundong ito, iiwan at iiwan mo. Pero yung cheerful heart na nasa puso ng gagaling, yung kayamanan na yun, madadala mo yun hanggang kayamanan mo, hanggang sa kalangitan, yun yung napakasarap po na naintindihan ko na hindi mo kasi siya totally actually na maintindihan mo kagad kundi kasi ang hirap po talagang bitawan. If you believe na ang Panginoon ay totoo sa buhay mo, sa puso mo, yun po yung sinasabi ni Pastora Rosalie na God is omniscient God, all-knowing God, na siya yung mag-provide sa'yo sa lahat ng pagkukulang na meron. Bago ka palang sumeldo, alam niya na kukulangin yung pera mo. God is omnipotent God na kaya magkaroon ng himala sa buhay mo. Dahil napaka-almighty God. And God is omnipresence God. Yung present na yun, na alam niya, yung present na yun, alam niya, simula noon pa lang, bukas, before you speak, before you think, nandun na, alam niya na yun. Buhok mo, bilang niya, lahat. Mateo 10:30. Ayun po yun yung, magtiwala po tayo. You need to believe and to trust kung ano yung buhay, bukas, at ano yung ibibigay ng bukas na buhay mo. Believe lang, and there is a miracle in your life. Tandaan po natin, nasa puso ang kayamanan ng tao. Yun yung tunay, ang buhay ng Kristiyano ay tunay na masaya. Yun po yung tunay talaga. At yung isi-share ko pong yung ano ko po, yung tawag ko dito, yung verse po na isi-share ko po, is ito po yun yung last 2 weeks ago, sa Bible study ni Pastor John. Although hindi ko pa ito nasubukan pero I think I can do. If you believe in God. Ito po yung sinasabi sa Lucas chapter 21, verse 1 to 4. Chapter 21 po, verse 1 to 4. Ito po yung babaeng tawag ko dito. Balo po, biyuda na babae. At yan po. Ito pong yung biyuda na babae na sa chapter 1, sa verse 1 po, pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang naghuhulog ng pera sa lalagyan ng mga kaloob loob sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyuda na naghulog ng 2 pirasong barya. Sinabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa kanilang lahat, sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera. Sobrang pera po rin. Pero, ang biyuda ay nagbigay
sa kabila ng kanyang kahirapan, ibinigay niya ang lahat ng ikinabubuhay niya. So, yung cheerful heart po na kung iisipin mo lang po niya, hindi siya ba sasabihin mong cheerful heart lang talaga eh. Binigay niya yung buong buhay niya, ng buong puso, na ipinagkakatiwala niya. Kung ano yung meron bukas, wala siyang kinakain, kinakalaman yung sikmura niya. Which is, nandun po yun yung so amazing ng buhay po ng Dio ng babae po ito. At kung isipin po natin, kakayanin po din natin ito. If you believe in trusting in God, kasama na rin po doon yung obedient without action po. Nagpapasalamat po ako sa inyo. At with action po. With action. Sorry. With action po. Halinaw po kayo. Iniimbitahan ko na po kayo at malaki po ang lagayan po natin dito. Blessed be the name. Thank you, Lord. Blessed be your Yes. Yes po, Lord. Father God, iniibitahan ko po kayong tumayo. Ilay hands po natin ang ating mga kamay. Lord, Father God, Panginoon, una sa lahat po, ibinabalik ko po talaga sa kanilang ng sikliklik at umaapaw, Panginoon, ang biyayang ito, Father God. Bagamat, Panginoon, alam po namin sadya po napakahirap po magbigay, Father God. Pero hindi po nagiging hadlang yun sa kayong kapitayaan, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa puso ng pagmamahal. Salamat po sa itinuro niyo, Panginoon, na kung paano po magbigay. Lord, alam po namin, kulang lang po ang pasasalamat po, Panginoon, na sinasabi po namin, Panginoon. Gagawin po namin, Panginoon, ang aming lahat ng aming makakaya kung paano po kayo pasalamatan at mahalin, Panginoon. Dahil, Panginoon, umaga pa lang, salamat po sa buhay, sa hininga, sa kalakasan ng katawan at walang sakit. Salamat po, Panginoon. At may biyaya po kami, Panginoon, na nakikita pa po namin mga mahal namin sa buhay, sa kabila ng trahedya ng COVID-19, Panginoon. Lord, we are blessed, Panginoon. We trust that we are blessed, Panginoon. Sa araw-araw na pinagkaloob niyo, Panginoon. Every morning is a grace. Every morning, Panginoon, your wisdom. I can feel it, Father God. Thank you, Panginoon. Maraming salamat po. Biyayaan niyo po ang mga puso mapagbigay, Father God, Lord, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa inyo. At ibinabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat na lagi po may pagpakumbabang puso. In Jesus' name we pray, O Lord. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Amen! Sige po, umupo muna po tayo. Gusto ko naman po pinaalala ng Lord yung statement of faith natin dahil laging para maintindihan natin yung statement of faith natin. Ano po? Sabay-sabay po natin basahin. Okay po. Sorry po. Basahin po natin yung statement of faith natin. Ano po? 1, 2, 3. What we believe. Tayo siguro po tayo para mas genki. 1, 2, 3. What we believe. Bible. We believe that the Bible is the inspired word of God, infallible, inerrant, and the final authority for Christian faith and life. Okay, God. We believe that there is one true God, eternally existing in three persons, Father, Son, and Holy Spirit.
Christ. We believe that the Lord Jesus Christ is the Son of God, the Savior of man, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, true God and true man, lived in a sinless life, died for our sins. Man. We believe that man was created in the image of God, but fell into sin, became alienated from God, and can only attain salvation by grace through faith in the redeeming work of Jesus. Holy Spirit. We believe in the baptism of the Holy Spirit, in the operation of the gifts of the Spirit, and in the Spirit-filled life of a Christian. Water baptism and Lord's Supper. We believe in the water baptism by immersion and the Lord's Supper as ordinances to be observed by the church. We believe that the true church, the collective body of the believers, of which Jesus Christ is the head, is the instrument that God is using to extend His kingdom in the last days. Heaven and hell. We believe in eternal life for believers in heaven with the Lord, and eternal punishment for the unbelievers in hell with Satan and the fallen angels. Yun lamang po at marami pong salamat. Meron pa, Great Commission. Hindi pa tatapos. Sorry po. Great Commission. We believe in the Great Commission as the primary mission of the church. It is the obligation of all believers to witness by the word and life to the truths of God's word, the gospel of the grace of God. Okay po, maraming po salamat. Yan po yung ating pinananampalatayanan. Yan po ang ating pinanghahawakan na katotohanan. Okay po, announcement po muna bago tayo pumunta sa pagtatapos. Tuloy pa rin po yung ating yung mga schedules nandoon. So meron lang po tayong konting pagbabago. Ang ating third Saturday is pag-aaral po natin kay Pastor Abner. So, Elevate. So, third Saturday. So, meron pong pagbabago. Gawin po natin 5th Saturday ang pag-aaral kay Pastor Abner dahil hindi po siya pwede ng third Saturday. Meron silang men's prayer and fasting. So, hindi po available ang ating Pastor Abner. So, gagawin po natin 29. At yung 29 natin na prayer and fasting dito is gawin po natin ng 15. Okay po ba mga kapatid? Okay, next week na po ito. Next Saturday na po ito. So, prayer and fasting po ngayong Saturday na darating po. Okay po ba? So, yung ibang mga announcement po, patuloy pa rin po yung ating social distancing. Patuloy pa rin po yung ating monitoring. Okay po ba mga kapatid? Dahil kailangan po natin mag-ingat din. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Amen? So, tumayo po tayong lahat para sa pagtatapos ng ating gawain. Kuya? Papa Ramon? Lead us in prayer. Hallelujah, Lord. Purihin ka sa umagang ito, Panginoon. Dakilang naman na may gawa ng langit at lupa, kung muli lumalapit kami sa iyo, may kababaan, Lord. Upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Tunay nga po na walang imposible sa iyo dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po muli sa maghapong ito na tinanggap mo kami bilang mga anak ng Panginoon. At salamat sa mga salita na itinanim po sa amin puso't isipan upang maging ipamuhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga
karamdaman. Sinilid mo kami sa COVID-19, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Wala kami maibabalik sa iyo kundi pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. Amen. Humayo po tayo na dala ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo kay Kristo Jesus. Amen? Hallelujah! Amen.